ang tanong ko sa inyo, kailan po magaganap ang rapture? It can happen anytime. Does anybody knows kung kailan po yung exact date? No one knows. Only the Father knows the time na mangyayari po ito. Pero can we see the signs of the end times? Nakikita na po ba natin yung mga senyales ng muling pagbabalik ng ating Panginoon? Can I hear an amen? So the question is, are we ready? Kasi ilang beses po, I think even last year, ay na-remind tayo through the preaching of the Word of God regarding the rapture. Bakit kailangan nating ma-remind? Because there is a tendency for every one of us na makalimot. Amen. Once upon in your life, ay makalimutan mo that the rapture can come anytime. At ang nakakatakot ay hindi po tayo ready. Ano? So, what is the goal of this preaching? The goal of this preaching is for us, the children of God, na tayo po ay maging handa because this is the event that all of us are waiting for. Ito yung panahon na kung saan ay makakasama na natin forever ang Panginoon at wala nang mga problema, wala nang kasalanan, wala nang mga umiiyak. We will all be together with the Lord. Pero yung iba, ayaw pa po nila ng rapture. Bakit? Kasi nag-enjoy pa sila sa mundong ito, nag-enjoy pa sila sa paggawa ng kasalanan. But I have to tell you frankly that the rapture can happen anytime. And the question is, are we ready? Tanungin mo nga yung katabi mo, ready ka na ba sa rapture? Alam niyo po, hindi lang kayo ang nare-remind, especially as your pastors, no? Kasi nakakatakot na nangangaral kami sa inyo, tapos kami pala ay hindi handa. That's why every time we make the message, kami po ang unang natatamaan dito. And it is a good thing that the Lord is still preparing us. Inihahanda pa rin niya tayo dahil gusto po niya na walang sino man sa atin ang maiwan. Can I hear an amen? Sinong gusto pong sumama sa rapture? Taas ang kamay. O yung iba, hindi kayo nagtaas, ayaw niyong sumama sa rapture. Nako, pag hindi po kayo nakasama sa rapture, tribulation will follow. At napakahirap po. Kailangan mo pang magpatatak ng 666. It's either sa noo o sa kamay bago ka makabili ng anumang mga pagkain, anumang mga kagamitan, and you have to worship si Satan at saka ang kanyang mga kampon before you can buy anything. And pagka naging ganun po, nagpatatak na kayo at kayo'y naiwan, you will be forever in hell. Yun na po ang destination natin. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ngayon pa lang, dapat makasama tayo sa first trip. Amen. Ano po yung first trip na yon? Yun ang rapture. Because ayaw natin ang sino man ay maiwan. Because it is very important. Now let us read our scripture. Asan na po yung PowerPoint ko? Yung muna ang topic natin. First slide. So yan pong topic natin, preparing your family for the rapture. Hindi lang ikaw. Kasama dapat ang buong pamilya. Nakakalungkot naman na si tatay, si nanay, nakasama sa rapture. Tapos yung mga anak, naiwanan. So kailangan ang goal po natin, the whole family will be included in the rapture. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka dapat maiwan. Let us read our text, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Sabayan niyo po akong magbasa. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him.
according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Verse 16. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. And after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. So, eto po yung sinasabi ng Bible. Sabi niya doon sa unang verse, sa verse 13, sabi niya, brothers, we do not want you to be ignorant, sabi niya. So, ang inaano po niya dito, yung mga namatay na, sabi niya, na para bang wala ng pag-asa doon sa mga unang namatay. Pag dumating po ang rapture, ang unang aakyat papunta sa langit para salubungin ng Panginoon, yung pong mga naunang namatay na, na talagang mga tunay na mga Kristiyano. Take note po, yung mga mararapture, yung mga tunay na Kristiyano lang. So kung hindi ka totoong Kristiyano, hindi para sa ito because this is only for those who belong to God. Ang sabi niya, sila man na mga naunang namatay, sila ang unang aakyat sa langit, sila ang unang mararapture. And then sabi niya dito, sa verse 17, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, una po yung mga na talagang tumanggap sa Panginoon, sila po ang unang mararapture. Magkakaroon sila ng panibagong katawan, isang katawan na hindi na nasisira o namamatay. And then tayo po na buhay pa, bibigyan tayo ng caught up with the Lord in the air. Yun po ang meaning ng rapture, caught up. Talagang tayo ay sasalubong sa Panginoon sa kanyang second coming. Now, there are two ways to meet the Lord. Sabi niya dito, it's either physical death or the rapture. So, hindi po natin alam kung mamamatay na tayo bago dumating ang rapture or buhay pa tayo pag dumating ang rapture. In any way, kahit na anong paraan, ang isang sure na sure dyan, we will meet the Lord. So, ang concern po natin dito is that when we meet the Lord, are we prepared with the kind of life that we are now living? Ano po? Siguro naman nababalitaan nyo yung mga celebrities o kung sino man na biglang-bigla namamatay na lang sila. So walang kadahilanan. Yung iba, death is sure to happen anytime. Ang pinagpipray na lang natin, every day na binibigay ni Lord is an extension of life. Na-realize niyo po ba na paggising niyo sa umaga, that is a blessing from the Lord. Amen. Na-realize niyo po ba na every time na kayo ay nagising, that is an extension of life na binibigay ni Lord. Pero nakakalungkot, hindi po natin alam gamitin yung bawat segundong binibigay ni Lord sa atin. Sinasayang natin yung every second na binibigay ni Lord. Hindi tayo nagiging maayos yung ating kaisipan, yung ating pagkilos as if permanente po tayo sa planet Earth. Mga kapatid, there's no such thing as permanent in planet Earth. At yung pong lahat ng naniniwala magsabi ng amen. Wala pong permanente sa planet Earth. Everything ay temporary lang. Pati love life, temporary lang po yan. Pag-aasawa, temporary lang po yan. Mga kayamanan, temporary lang yan. Kung binigyan ka ni Lord, you should enjoy them and you should use them for God's glory.
Ano po? Because the time will come when we will face the Lord. The question is, anong ginagawa ng Diyos abang tayo'y nabubuhay? Will it be a wasted life or will it be a fruitful life? Yung tanong nasa atin po at yung choice nasa atin. Kaya mga kapatid, huwag po nating sayangin yung bawat segundong binibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Can I hear an amen? Because the time will come, kukunin na ni Lord yung buhay na yan at magsusulit na po tayo sa kanyang harapan. Kaya kailangan nakahanda po tayong lahat. Now, how to prepare your family for the rapture? Number one, you have to be sure of your salvation. Ang number one na napaka-importante pong palagi naming piniprit sa pulpitong ito, dapat sigurado ka sa iyong salvation, sa iyong kaligtasan. Dapat sigurado kang pupunta ka ng langit at hindi ka pupunta ng impyerno. Pero yung iba, kahit alam nila that there is a hell, gusto pa rin po nilang pumunta doon. And that ang tao. But this day, ang pinapaalala po ng Panginoon, kailangan po nating siguraduhin na ang bawat miyembro ng ating pamilya, si lolo, si lola, si auntie, si uncle, sino buong pamilya ay makakilala sa Panginoon at nakakasigurado tayo na walang sino man ang mapapahamak sa miyembro ng ating mga pamilya. Amen. Sino pong nagmamahal sa pamilya dito, magsabi ng amen. Now, if you are not sure about your salvation or yung salvation ng miyembro ng pamilya, sa oras na ito, bago ka lumabas, siguraduhin mo talaga na ikaw ay nakahingi na ng patawad sa Panginoon at tinanggap mo na siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ang sabi po dyan, make sure everyone in the family have a genuine relationship with God. John chapter 3 verse 3, basahin nga po natin ng malakas. Jesus answered and said unto him, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kailangan po talaga maranasan natin yung born again experience. At hindi ibig sabihin na nag-attend ka dito, born again ka na. Ang pagiging born again is a personal decision to follow Christ, to accept Him as your Lord and Savior. Nakakalungkot po, pero marami ang mga nag-attend sa church, hindi pa po sila talagang born again. Because they have not yet accepted Jesus as the Lord of their life. At hindi pa rin siya ginagawang Panginoon ng kanilang mga buhay. Nag-a-attend lang sila. But they are close to what doon sa gusto ni Jesus na ipagawa po sa atin. So mga kapatid, kailangan po siguraduhin natin na talagang isinuko na natin ang ating mga buhay sa Panginoon. He is now the Lord of our life. At talagang tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas, because if you are not born again, you cannot see the kingdom of God. Na po? Mark chapter 8 verse 36 to 37. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Anong kwenta na nasa iyo lahat? Katanyagan, dahan, lahat meron ka. Pero kung ikaw naman ay pupunta sa impyerno, anong kwenta po ng lahat ng bagay na meron?
Hindi pa po ba natin nare-realize yun? Tingnan mo nga yung katabi mo. Napaka-precious niyan sa Panginoon. Amen. Napakahalaga ng taong yan sa Panginoon. At lalo na ikaw. Napakahalaga mo sa Diyos that He gave His life as a ransom for our sin. Kung wala pong ginawa ang Panginoong Yesus, wala tayong kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa. We can only because of what Jesus did. Kaya sa umagang ito, ang goal po natin, anytime the Lord can comes, anytime na kunin ka ng Panginoon, dapat ready ka. And the only number one na dapat nating gawin is to make sure that Jesus now is the Lord of our life because our soul is very precious to Him. Revelation 20 verse 15. Basahin po uli natin. Was cast into the lake of fire. Paano na isusulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay? The moment you accepted Christ in your heart as your Lord and Savior, that is the time na sinusulat po yung mga pangalan natin sa aklat ng buhay. At paalala po sa atin, hindi po joke-joke ang lake of fire. Hindi po joke-joke ang hell. And once a person ay napunta sa impyerno, wala na pong labasan doon. Hindi ka na makakalabas. That will be forever and ever ang kinalalagyan mo, ang titirahan mo. At ang nakakalungkot, wala pong walang oras na hindi kagaya pag nasa kulungan ka, pag sinabing 10 years. Lifetime imprisonment. Pagkatapos mayroon na pong oras para makalabas ka sa kulungan. Sa impyerno, wala pong walang timeline. Hanggang ganitong panahon, dito ka lang. You will be forever and ever and ever doon. Kung yun ang pinili mo. Pero if you choose to be with the Lord, if you choose to be a true born-again Christian, kung pinili mo si Lord, kung pinili mo ang paglingkuran ng Panginoon, kung binitawan mo na lahat ng mga kasalanan mo at sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, then you will be forever and ever and ever in heaven. Mahina ang amen ninyo eh. Anong gusto nyo? Sa impyerno o sa langit? If you want a new life in Christ, mga kapatid, huwag nating ipagwalang bahala ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Napakahalaga po ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. We are so precious in the sight of God. But many times, pinagwawalang bahala po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Bakit? Nakapokus tayo sa mga bagay dito sa mundo na nalilimutan natin. Hindi tayo pang planet Earth lang. Amen? Number 2, you have to educate them to be ready for the second coming of Christ. It is the responsibility of the parents to bring their children to Christ. So, kung yung mga magulang na nandito, responsibilidad po natin na dalhin ang ating mga anak sa Panginoon. Kung ikaw ay na-born again at ikaw ay anak, it is your responsibility to bring your parents, your brothers and sisters to the Lord. Ano po? If at the moment ay hindi mo pa sila nadadala sa Panginoon, as if parang napaka-imposible mo silang madala sa Panginoon. Sinasabi ko po sa inyo, meron tayong weapon na pwedeng gawin, and that is our prayer. Amen. Sino po mga nananalangin dito magsabi ng amen? Why worry when you can pray? Amen? Alam mo ba, kapatid, that you have that kind of weapon upon you that when you pray, heaven is moving.
Kaya po kung meron pa kayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, you have to pray for them. You have to pray for them. At huwag kang hihinto. Kailangan nandun yung push. Pray until something happens. Huwag kang hihinto. Sa kakapanalangin mong yan, darating ang isang araw, yung mahal natin sa buhay ay biglang-biglang makakilala sa Panginoon. Can I hear an amen? Naniniwala po ba kayo doon? At sinasabi ko sa inyo, with God, nothing is impossible. Ang sabi po dito sa Matthew 24, verse 43 to 51, but know this, that if the good man of the house had known in what's the thief would come, he would have watched and would have not suffered his house to be broken up. Therefore be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh, who then is a faithful and wise servant, whom his Lord had made ruler over his household, to give them meat in due season. So it is our responsibility. It is our responsibility to bring them to church, to bring them to cell group. Yung mga bata po, kailangan dalhin natin sa Sunday school so that sa kanilang kamusmusan ay makakilala ng mga yan sa Panginoon. Amen. It is our responsibility na i-prepare. Sabi niya, educate them to be ready for the second coming of Christ. So nasa atin po, we have to teach them. Dapat naka-ready tayo. Dapat meron tayong ginagawang paghahanda, paglilinis sa ating pagkatao. So how can we educate them? You have to tell them about the Word of God. Kailangan turuan po natin sila tungkol sa salita ng Diyos, kung anong sinasabi ng Bible. At sa kanilang every time na dinadala natin sila dito sa church, sila ay nagkakaroon ng pagkaunawa kung ano ang plano ng Diyos sa kanila. So we need to educate them, to be ready for the second coming of Christ. And then number 3, how can we prepare our family for the rapture? We need to install holiness in our family. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Samahan niyo po akong magbasa. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Ano ba yun? YouTube. Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were, but you were was. You were sanctified. Ano pa? You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Amen. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, lahat po ng mabinanggit niyang mga kasalanan dito, sabi niya, everything na sinabi dyan, they will not inherit the kingdom of God. Pero ang sabi niya dito, that is what some of you were. Ganyan tayo, di ba? Bago tayo nakakilala sa Panginoon, ganito tayo. Pero ang sabi ng Bible, but you were was. Tayo hinugasan na ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan, kung yung mga ito ay ating sinuko na. Tayo ay pinawalang sala na. Tayo ay na-justified as if hindi tayo nagkasala sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, if you want your family to be prepared in the rapture, kailangan sa loob po ng pamilya, nandun yung kabanalan. At ito po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 17. But as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am
holy. At yung ibang Bible verse po ang sabi doon, without holiness, you cannot see God because God is holy. Posible po ba na tayo ay maging banal? Sino po naniniwala that it is possible for us to be holy? Magsabi ng amen. Yes, it is possible. Kasi hindi po ibibigay ni Lord na command yan na sinabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 17 na sinabi niya, because it is written, be ye holy, that is a command, for I am holy. Hindi po niya i-command sa atin kung alam ni Lord na hindi natin kayang gawin. But remember this, it's still a choice that we need to make. Command po yan. Pero nasa atin, dahil hindi tayo mga robot, nasa iyo at nasa akin kung gusto mong mamuhay ng may kabanalan. Maliwanag po ba? So it is a choice. Gusto mong mamuhay sa kasalanan, choice mo yon. Gusto mong mamuhay sa kabanalan, choice mo pa rin yon. So nasa atin po, ano? Pero ang command is be holy, for I am holy. And remember this, tayo po ay pwedeng ano ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Dito magsabi ng amen. Model of a true follower of Christ. So kung ikaw ay role model, sabi nga niya dito sa next slide, and so, follow my lead, more and more like Christ. So I believe si Pablo po ang nagsabi nito, no? Because it's written in 1 Corinthians 11:1. Follow the example magulang, tatay. Kaya ang sasabihin ng magulang mo, ang ginagawa ka pa, nangungupit ka pa sa pitaka ko. Yung mga grades mo, bagsak-bagsak ka, no? Tapos, hindi mo man ako sinusunod, tapos sasabihin mong, susunod, di ba? Sasabihin mong, follow me as I follow Christ. Kaya, yung punto dyan, balik, kanino? Sa'yo. Kanino po yung balik ng tingin ng tao? Sa atin. Kung anong nakikita sa atin, although hindi ko sinasabing perpekto na po tayo, meron pa rin tayong mga nagagawang mga pagkakamali. Pero at least nandun yung nakikita na si Jesus sa atin. Amen. Nakikita na sa mga example natin. Because ang sabi po dyan, follow my example as I follow the example of Christ. Now remember this, our Lord Jesus Christ, kung paano siya nagmahal. Now, how do they see us inside the home? Paano ka bang magmahal? Alam niyo po, yung mga asawa natin, hindi po sila talaga perpekto. Kasi ikaw din, hindi ka naman perpekto, di ba? So lahat tayo may mga pagkakamali. At doon pumapasok yung true love. Kasi yung true love, it does not record of sin.
Ang sabi po dyan, a role celebrity. Meron ba silang dapat tularan sa'yo? Kung ikaw ay isang parent at namumuhay ka sa bisyo, sa pagsusugal, sa paglalasing, anong tutularan ng iyong mga anak sa'yo? Sabi niya, a role model is someone who inspire others to imitate his or her good behavior. Yung character po natin. Tayo ba ay pwedeng pamarisan? Next slide. Role model is someone who positively influences another person through actions and words. So hindi lang sinasabi mo lang, o tularan niyo ko, ito yung gawin natin. Kung minsan mas maganda pa yung hindi ka nagsasalita, pero nakikita sa gawa. Kaya sabi, your actions speak louder than your words, that I cannot hear you. Kasi po, hindi nila tayo paniniwalaan. You cannot bring your family to Christ kung ikaw mismo sa loob ng pamilya ay hindi po tayo nagiging role model sa ating actions at sa ating pananalita. Next, sabi niya, a good role model can come in many forms, such as mentors, family members, and professional connection. And then next slide. Be a role model by, kayo pong magsabi, being honest, speak and act truthfully and show respect for others. Tama na sa mga pagsisinungaling natin. Amen. Being confident, sabi niya, believe in your abilities and follow your dreams. So nagiging role model daw po tayo. Pag tayo mismo ay nagiging confident tayo. Meron silang pinanghahawakan na magandang halimbawa kung paano kayo tumatayo bilang leader sa loob ng family. Being resilient. Ano pong ibig sabihin ng resilient? You accept failure and mistakes as part of life and persevere. Kahit anong mga pagsubok ang dumarating, hindi ka natitinag. Kung natinag ka man, tatayo ka uli. Amen. Kung may mga failures ka at mga pagkakamali as part of life, ito po ay tinatanggap natin. Hindi tayo namumuhay na may kasamang pride. Na parang sinasabi natin na hindi ko kasalanan yan. So kapag tayo po ay nagkamali, we need to accept our failure and mistakes as part of life and persevere. Next, ano pa po yung iba? Sabi niya, living in holiness and integrity. So yung integrity mo bilang tatay, bilang nanay, nakikita po ba yan sa loob ng bahay, kayong mga anak, yung integrity ninyo? Sabi niya, act consistently with your values, beliefs, and moral principles, being supportive. Ano pa? Being open-minded, being authentic. So yan po, ano? So jump na po tayo sa letter B. Sabi niya, be a faithful servant. So we need to teach our family how to do God's will. Ano po uli yung letter A? Para ma-instill natin ang kabanalan sa ating pamilya. Letter A, we need to be a role model. Letter B, be a faithful servant and teach your family how to do God's will. Ano pong sinasabi sa Matthew 24, verse 43 to 51? Pakibasa po natin. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods, weeping and gnashing of teeth. So, kailangan po bilang mga anak ng Diyos,
sa ating paghahanda sa rapture na ito. Huwag nawa tayong datnan ng Panginoon na tinatamad, walang ginagawa para sa kanyang kaharian. Huwag nawa tayong datnan ng Panginoon na sa mga abilidad na binigay sa atin, sa mga talentong meron tayo, sa mga kayamanan na pinagkatiwala sa atin. Huwag nawa tayong datnan ng Panginoon na hindi natin ginagamit ang lahat ng meron ka para sa kanyang kapurihan. Amen. Huwag nawa tayong datnan ng Panginoon na hindi po tayo naglilingkod sa Kanya. Kaya po kinakailangan na ma-instill din ang paglilingkod sa loob ng pamilya. Ang sabi sa Ephesians 6 verse 7 to 8, ito po yung verse when it comes sa paglilingkod sa Panginoon. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Ano sabi niya? Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord and not people. Mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, makita kaya niya tayong naglilingkod. Unang-una po sa ating mga tahanan, tayong mga tatay, tayong mga nanay, paano po tayong naglilingkod sa loob ng pamilya? Alam po ninyo, hindi madali ang role ng isang tatay at saka ng isang nanay. Darating ka sa point na kuminsan pagod ka na, maski panahon sa iyong sarili ay nagkukulang ka. And then hindi pa ina-appreciate ng mga anak mo ang ginagawa mo. Ano po? So there will be time na mapapagod po tayo. Tayong mga magulang na nandito. Pero kung ang ginagawa po natin ay ginagawa natin para sa Panginoon, kaya in-appreciate ka, kaya kinalimutan yung ginawa mo, hindi man pinansin kung anong ginawa mo para kay Lord, okay lang yon. Bakit? Kasi pinansin naman ni Lord. Amen. Kung ikaw ay naglilingkod sa iyong pamilya, gawin mo yung pinaka-the best mo. Give your best. Kasi minsan ka lang mabubuhay sa mundong ito. So why not give your best habang may panahon pa? Kasi po, every day counts sa Panginoon. If you are serving in your work, ibigay mo, itodo mo na yung paglilingkod mo sa iyong trabaho, sa iyong boss. Because the Lord is going to bless you. Kung ano man ang ginawa mo yan para sa Panginoon. If you are serving in the church, itodo mo na, ibigay mo na yung pinaka-the best mo. Have that excellent mindset na kung saan hindi ka papayag na pwede na yan. Oh, let's go to the worship team. Pwede na yan. Pwede na yung worship na yan. Okay na yan. Hindi mo alam na si Lord ang pinaglilingkuran mo at hindi ang tao. Amen? Kung si Lord po ang pinaglilingkuran natin, pag nagluluto tayo, talagang itotodo na natin yan. Ibibigay natin yung pinaka-the best na pag tinikman mo, wow, sarap. Isa pa. Diba? Because you know you're giving your best. Alam mo na pag tinikman ng mga taong pinapakain mo yan, you are doing it for the Lord as if the Lord siya po yung kumakain sa mga niluluto natin. Amen. When you are doing anything inside the home, naglilinis ka ng bahay, ikaw na yung people, tumutulong ka, itodo mo na yan, ibigay mo yung pinaka-the best mo. Because the Lord is watching you. Wow, grabe itong young people na to ah. Ang sipag. Hindi man inuutusan ng nanay, talagang nagtatrabaho siya. Pagkagising niya ng umaga, nililigpit na niya agad yung hinigaan niya. Naglilinis siya, nagwawalis. Kahit hindi mo inuutusan. And you, as are serving the Lord, alam po nyo, tuwang-tuwa ang Panginoon pag ganyan yung attitude natin. Amen. So whatever we do, let us give all sa Panginoon, because the Lord says, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. And because we are free na, no? Kaya po, sabi sa Bible, kahit daw magbigay ka lang ng isang basong tubig
sa isang bata, may reward na po yon. Hello, nabasa niyo na po ba yon? Isang basong tubig lang. Kung may kulay pa yan, lagyan natin ng orange juice. Di dagdag yon. Lagyan mo pa siya ng sandwich, clubhouse sandwich. Oh. Tapos ano pa? Dagdagan mo pa. Iano mo pa siya. Dalhin mo siya doon sa aircon. Naiinitan ka, dito ka muna. So anong ginagawa mo? Do you know that the Lord is pleased kung ano po yung ginagawa natin sa kapwa natin? Ginagawa na natin yan sa Panginoon. Amen. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? Now I'm giving you the challenge as I close. Ano kaya ang sasabihin ni Lord kapag bigla siyang dumating? Ano po kaya ang makikita niyang ginagawa natin? Are we living according to His Word? Tayo po ba ay namumuhay ng may kabanalan? Tayo po ba ay nagiging role model sa loob ng ating mga tahanan, sa loob ng church, sa loob ng iyong trabaho and everything? Paano natin madadala yung mga share natin ng gospel? Paano tayo bring one, reach one? Paano natin magagawa yon? Kung tayo mismo ay hindi po kinakikitaan ng magandang testimony. The challenge is, ang nais ni Lord, magdala po tayo ng mga souls. Hindi gusto ng Panginoon ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero the question is, kapatid, sinusuko mo na ba talaga ang buhay mo sa Kanya? Si Lord na ba talaga ang Panginoon ng iyong buhay? Sa oras pong ito, pwede po bang lahat tayo manalangin? Sa oras na ito, kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, gusto kong ipaalam sa iyo na mahal ka ng Panginoon. At hindi aksidente na ikaw ay nandito ngayon. May plano si Lord sa buhay mo. At gusto niyang makaranas ka ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon na pag nag-rapture o namatay ka man, ay meron kang kaligtasan. At sa oras na ito, sino man po ang nandito, mga bisita man po kayo, o matagal na kayong nag-a-attend, subalit hindi pa kayo sigurado sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Meron duda sa iyong puso na kung ikaw ay biglang mamatay ngayon, hindi ka nakakasiguradong pupunta ka ng langit. Kapatid, sa oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo na namatay na si Jesus para sa ating mga kasalanan. Namatay na ang Panginoon para ikaw at ako ay mapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala natin. Isa lang ang kailangan mong gawin. At yun ay ang tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Isuko mo sa Kanya sa oras na ito ang iyong buong buhay. Huwag lang yung susunod ka sa panalangin ng pagtanggap, kundi magkaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Talagang gawin mong Panginoon ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, kung gusto mong isuko mo ang buhay mo sa Kanya, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas, sumunod ka lamang sa panalangin ito. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa inyo. Inaamin na ako ay isang makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Banal na Espiritu,
Yes, Kayo na po kayo na po ang manguna sa ang akin. manguna sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat na nandito, if you are not yet ready for the rapture, and you want to be ready, pwede bang hilingin ka na tumayo ka kung saan ka man naroon? If you want to be ready for the rapture, just stand where you are. And we're going to ask the Lord. Thank you, Jesus. Sige po, bibigyan ko kayo ng panahon na tumayo kung saan man kayo nandoon, saan man kayo nakaupo sa oras na ito. And I want you to close your eyes right now. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I-allow mo lang ang Holy Spirit na kausapin ka ngayon, kapatid. Alam mo ba, mahal na mahal ka ni Lord. Gusto niya, pag dumating yung time na harap tayo sa Kanya, ready ka. Gusto niya, pag dumating yung rapture, kasama ka. Gusto niya, pag dumating man yung time na harap ka na sa Kanya, kasama mo siya palagi. Subalit, hindi mangyayari ito maliban na ikaw mismo ang magsuko ng iyong buhay sa Kanya. Pwede bang manalangin po kayo personally, in your own way? Mag-pray po kayo. Mag-pray kayo, hilingin niyo sa Lord na ihanda niya ang puso niyo. Ihanda niya kayo kasi anytime the Lord can come and we are not ready. Nakakatakot po pag tayo'y naiwanan. Sige po, humingi kayo ng patawad sa Panginoon. Kung hindi ka seryoso sa iyong pagiging Kristiyano, kung hindi mo pinaprioritize ang kaharian ng Diyos, humingi ka ng sorry sa Panginoon. Kung ikaw yung tipo ng Kristiyano na parang Zimbabwe ka lang, Zimbabwe, I want you to make that decision right now na ayusin mo ang iyong puso sa Panginoon. Come on, just pray. Just pray po. Lumapit po kayo sa Panginoon. Then I will pray for you individually. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Come on, I want you to pray coming from your heart. This is your moment. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan. Kahit matagal ka nang nag-a-attend, huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo talaga tinatanggap ang kapatawaran ng Panginoon. And the Lord is here. He's just waiting for you to come to Him. Ang sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye who are tired." Kayong napapagal at nabibigat ang lubha. Lumapit ka lang sa Kanya, kapatid. Lumapit ka lang. Sabihin mong nilalaman ng iyong puso. Sabihin mong lahat ng mga problema mo. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng nagpapabigat sa iyo. Sabihin mo sa Panginoon kung anong nagiging hadlang. Bakit hindi ka makasunod sa Kanya ng 100%? You need to let go of your past. You need to let go of all your sins. You need to be free from all the bondages of the enemy. Pwede bang itaas po natin ang ating mga kamay at sumunod po kayo sa panalangin ito? Panginoong Yesus, sa oras pong ito, ako'y muling nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ko po, kahit matagal na akong Kristiyano, marami pa rin akong mga pagkukulang sa iyo. Marami pa rin akong mga nagawang kasalanan. Nagpabaya po ako sa aking relasyon sa iyo. At sa oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Inaamin ko po na hindi pa ako handa sa iyong muling pagbabalik. Subalit sa oras na ito, pinipili ko po na tanggapin ang iyong kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinipili ko po na mamuhay ng may kabanalan. Pinipili ko po na ako ay maging isang role model
sa aming pamilya, sa aking trabaho, sa aming church, o kahit saan man ako pumunta. Panginoong Yesus, gawin mo po akong isang magandang halimbawa na may magandang patotoo para makapagdala pa ako ng maraming kaluluwa sa iyo. Narito ako, O Diyos. Muli ko pong isinusuko sa inyo ang aking buhay at tinatanggap ang iyong kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Ito pong aking hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Can we worship? Na mabuti ang Diyos. Naniniwala po ba kayong mabait ang Diyos? Naniniwala po ba kayo na mapagpala ang Diyos? Kung naniniwala po tayo, ito rin po yung kaparehong karakter na hinahanap sa atin ng Panginoon. Ine-expect din po ng Panginoon sa atin na maging mabuti, maging mabait, at maging mapagbigay. O in English po yung generosity. Ayan. Dahil gusto ko lamang po i-share sa inyo yung verse natin sa Luke chapter 6, verse 38. Ang sabi po dito, give and it will be given to you, a good measure pressed down, shaken together, running over, will be poured out in your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sa madaling salita po, church, ang sinasabi po ng verse na ito ay, kung anong itinanim mo sa langit, ay yun din yung aanihin mo dito sa lupa. Naniniwala po ba kayo? Ayan, at sa pagtatanim po natin sa langit, ito po yung ticket natin. Ito po mga love offering natin. Alam niyo po ba na kapag po ito ang naging ticket natin sa langit, para pong nag-open po yung kalangitan. Yung kahit anong gawin nyo, patuloy po yung blessing na dumarating. Minsan nakaupo ka lang, bigla may pinapadala ng blessing sa inyo si Lord. At ang maganda po sa blessing ni Lord, every day po brand new yung mga blessing na pinagkakaloob niya. Yun nga lang po, talagang kailangan din po natin ipakita yung ating faith, yung ating pagmamahal sa Kanya through sa ating pagbibigay. Last week po, nag-share po ako sa church morning prayer. Ang topic ko po, appreciating God's goodness. Na-appreciate niyo po ba ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo? Ang isa po sa paraan na pagpapakita po natin ng appreciation, yung pagbabalik po natin ng pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan po ng ating mga love offering. Ayan. Kaya ngayon po, wag po tayo magtipid, mag-all out din po tayo para sa ganun po, yung kalangitan po ay mag-open po sa pagpapala na ating tatanggapin. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo, ihanda po ang ating mga kaloob, hawakan po natin, itaas natin sa langit. Yan, parang mga ticket po na ipapasok sa langit yan. At sabayan niyo po ako sa panalangin. Lord, sa umaga pong ito, kami po'y nagpapasalamat. Patuloy niyo po kaming tinuturuan kung paano po magbalik ng pagmamahal sa inyo. Ito pong mga itinaas naming mga kaloob, Panginoon, ito po'y aming pag-ibig sa inyo. Naway ito'y tanggapin niyo ng may kalwalhatian, Panginoon. Lord, lahat po ng mga kamay na magbibigay this morning, kayo na po ang bahala mag-bless sa kanila. Kayo po nakakaalam sa kung ano pong pangangailangan ng bawat isang naririto. Panginoon, naway ito po'y maging instrumento po ng pagpapala, Lord, sa inyo at pagbabalik sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa mga gagawin niyo pa sa umagang ito, sa mga buhay namin. Maraming salamat po, Lord. Ikaw po ang tinataas namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.